Okay. So ang topic natin, direct. Okay. So the purpose for every season, okay. He makes all things beautiful in his time. So iba napakinggan nito no nung Sunday, but sabi ko nga himayin natin. Gusto ko siyang himayin eh. No? Gusto ko siyang iano eh no, hukayin ng lalo no bawat verses ng Panginoon to see yung different angle no. Different dimension nung nuggets nung truth na to no? And I believe this is very timely everybody, tama ba? To appreciate mga kapatid, life, no? Wherever we are right now sa buhay natin, to see it in the perspective of God, no? In the perception of the Lord, and for us to appreciate, no? Whatever season we are in today, let's see no? The plan and the purpose of God in our lives. Okay? So, the purpose for every season. Okay? So, next slide tayo. Let's see yung ating key verse for this morning. So, ating key verse ay Ecclesiastes, no? 3:1. Sabi niya, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Ayan. So, napakaganda yan, no? If you can see yung verse na yan. And sabi ko nga, ang Ecclesiastes was written, mga kapatid, ng we can see, siyempre, apart from Jesus Christ, no? Siyempre, He's the wisdom, eh. Pero ito yung nagsulat, isa binless ng Panginoon na pinakamatalino, no? Yeah, that is King Solomon. No? Alam naman natin yung kanyang yung kanyang story, no? And we can say, mga kapatid, actually yung Proverbs, when you read the book of Proverbs and compare it sa Ecclesiastes, no? Makita mo pagkakaiba actually. Ang Proverbs kasi nung sinulat ni King Solomon ang Proverbs, mga kapatid, ano yan, intact pa yung kanyang wisdom. Kaya kita mo talaga, the practicality of life is there. Kasi ang wisdom talaga is more on the practical application of life. Okay? Yun ang wisdom eh. Makita mo nga yung we can see yung parang contrast ng wisdom. Kasi wisdom is the highest when it comes to yung cognitive domain ng tao. Diba? We have knowledge, we have understanding, and we have wisdom. And wisdom is the highest form o expression ng cognitive na binigay, domain na binigay sa atin ng Panginoon. Tama ba? That's the wisdom of God. Pero although this is the highest, but this is the most practical. Kasi ito yung nararamdaman eh. Diba? Ito yung nakikita eh. Okay? Yung nauunawaan at nalaman mo, maaaring hindi ko yan makita, hindi ko yan ma-experience. Pero pag yan ay in-apply mo na, doon nagiging wisdom yon, application yon. Okay? Yun yung pagkakaiba. So, now, pag kinompare mo, intact yung yung wisdom diyan ni Solomon. But if you see Ecclesiastes, actually Ecclesiastes is full of sarcasm. Kung titingnan mo, yung yan eh, yung kanyang wisdom diyan distorted na. Kasi ito naman yung time na na siya yung kanyang relationship sa Panginoon medyo But inspired yan ng Holy Spirit eh. No? Kasi nga yan eh, pinakita ng Panginoon yung wisdom na intact at yung wisdom na distorted. Kasi makita mo nung intact yung wisdom niya, sabi niya, wisdom is the principal thing. Sabi niya yun ang number one priority sa isang tao. Okay, sabi niya. Okay? Pero pagdating naman sa Ecclesiastes, sabi niya, everything is meaningless naman, sabi ni Solomon. So nakita mo yung contrast nung kanyang expression Okay, para magkaibang nagsulat isa lang nagsulat Pero yung kanyang time na yung kanyang kondisyon magkaiba. Okay? Pero sabi makukuha ka pa din na doon na powerful truth kung makikita natin. Okay. Kaya sabi niya diyan katulad dito niya sinulat yung life. Nakita niya Sabi niya, to everything there is a season. So nakita niya ang life. Ang life is yung mga season talaga ang buhay. Okay? Pero sabi niya may time. Okay? So kaya nga actually yan eh, yung life mo dito, time yan. Your time here on earth. Yan yun eh. Sa makikita mo. Okay? So kaya very yan. Very powerful na ma-appreciate mo yung makita natin. Okay? Ayan. Tuloy natin. Sabi niya dyan, na God is the author of time and season. Sabi niya, He bring order, purpose, and beauty to every part of our lives.
based on this verse eh. Kaya sabi nga, inspired to ng Holy Spirit. Although distorted na yung ano ni Solomon, but you can see yung ano no, yung work ng Holy Spirit in his ano writings no. Nandun pa rin yung ano yung wisdom ng Panginoon. Okay? Sabi niya, makita natin no na si Lord ang author ng lahat ng bagay. Okay? Kaya nga sinasabi ko eh, pag naintindihan mo ang Diyos no, that he is the one who created time. Tapos hindi siya nabubuhay sa time kasi outside siya. Pero nilagay tayo sa time. So kung titignan natin, parang napakahirap ng Lord, no? Kung tutusin, nandito tayo sa time, siya wala sa time, di ba? Pero sabi ng Panginoon, yun na makita natin yung ano, yung blessing that you have God in your life. Kasi ang ibig sabihin nun, when you are in time, limited in the sense, okay? But God is with you na hindi limited. So ano yun eh, edge mo yun sa buhay. Kaya nga, yung mga anak ng Diyos, mga kapatid, mapapansin mo yan, kahit ikaw mapapansin mo, that you have a different perception of life. Kasi you can see beyond, dito lang sa lupa eh. Yung pananaw natin, hindi lang panlupa. Tama ba? Actually, pag-iisip natin, we can see na hindi lang nakakahon dito sa lupa. Okay? But we can understand beyond natural things. Do you agree? Tama ba? Okay. So, tuloy natin. No? So, very important yan. No? Makita natin. Okay? So, sabi niya dyan, everything has a season. Kaya very important yan. No? Sabi niya, basahin ko to no, about yung purpose. Eh. Kung titingnan natin, ang nagbibigay ng powerful no, dito sa Ecclesiastes, yung purpose. Tama ba? Kahit yung purpose dito sa lupa, tinama, let me explain it para mas malinaw. Okay? Ang buhay mo dito may oras. Clear? Sabi niya eh. At sabi niya, everything under here may season. Okay? Now, sabi niya, but yung time mo dito, okay, yung purpose dito sa buhay, meron siyang oras. So, ibig sabihin, ang Ecclesiastes talaga is an encouragement for us really to see and appreciate our life here on earth. Na hindi tayo mabubuhay dito ngayon sa ganitong na di ba? Lahat may hangganan eh dito sa panahon natin. At sinadya ng Panginoon 'yon, no? For now, no? That everything is for now, no? Yes, eternity will be ours, nandito na eh. Yung full capacity. Pero dito sa buhay na ito, no, sabi nga lahat may hangganan, may oras eh. So encouragement sa atin. Yan, mga kapatid. So ibig sabihin, kaya very important for us, mga kapatid, no, to see yung blessing ng Panginoon na binigay sa atin na mabuhay. Tama ba? Na hanggang ngayon tayo binibigyan ng pagkakataon na mabuhay. Pagpapala at biyaya ng Panginoon. Now, bakit ka binigyan ng buhay? Kasi nga may purpose ang Panginoon. At yung purpose, sabi niya, may season yan. Tama ba? Everything here on earth, mga kapatid, nilagyan niya ng principle, and that's the principle of season, time and season. And ang season, nagbabago. Oh, good news yun eh. Yun ang sinasabi ko, good news yun. Bakit? Kung ano mang season meron tayo ngayon, magbabago, mga kapatid. Mag-change yan. Tama ba? Actually, dito sa buhay, ang hindi nagbabago at magbabago, ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Yun ang importante, mga kapatid, di ba? Sige, nagbabago lahat dito sa mundo, pero sabi niya, ang Diyos hindi nagbabago. Kaya nga, yun na kagad ang pagpapalang meron tayo. Tama ba? Basahin ko muna to, no? When it comes to purpose, sabi niya, we do not discover purpose by looking inward. Di ba? Kaya nga, very important, mga kapatid, for us, no, to discover the source, to be reconnected sa ating tatay sa langit. Yun ang ano yan eh, yun ang clincher, mga kapatid, no? Actually, nagkakaroon ng meaning ang life. No? Siyempre, sino ba pwedeng mag-define sa'yo ng buhay? Hindi pwede sabihin experience eh. Kasi even experience cannot define and explain to you ng life. Kasi iba-iba tayo na experience eh. Diba? So the only one can explain to us life is the one who gives us life. That is the Lord. No? Our Abba. Ayan. Kaya nga pag ang Diyos ay sumasayo, kapatid, actually ang reason niya is ipaalam sa iyo yung purpose mo. And I appreciate mo rin yung time mo dito sa lupa. Di ba? Lahat yan pagpapala ng Panginoon eh. It's all about, no, sabi nga,
looking to God. Okay? Sabi niya, if God has designed each of us with purpose, so therefore, the season He allows also serve His wise purposes in our lives. See? Kaya nga, ma-appreciate mo kung nasaan season ka. Part of the plan. Ba? Hindi ko alam kung anong season tayo meron Diba? Pero kung anumang season na saan ka, you have to be grateful and thankful, mga kapatid, kasama sa plano ng Panginoon. Tama ba? Parang ano yan yung season kasi nagbibigay ng ano yan ng spice sa buhay mo no? Parang hindi siya routinary. Kaya mayroong change ng life 'di ba? Ng season, kaya nagbabago. Para you can appreciate. Kaya lang ang maganda when you are now in a new level of your life, bagong level ng buhay mo, tapos nag-change ng season, ibang level na naman 'yon. Okay? Maybe yung parang feeling is the same, pero yung epekto nun much greater na. Ba? Yun yan Siyempre, di ba parang sa economy, ganun din. May up, tapos may low. Di ba? Ganun yan, yung ekonomiya Minsan mataas siya, minsan mababa siya. Ganyan Kaya lang, ang maganda sa, pag tumaas ka, andyan ka na sa level na yan, pag bumaba yan, hindi na katulad dun sa dati pinanggalingan baba. Kung mag-low man yan, yung low niyan is higher pa rin sa dati mong pinanggalingan. Nagets mo mga kapatid? Tataas na naman yan. Okay? At pwedeng may low uli in the sense, kasi season yan. Pero yung another low mo, hindi na katulad ng low dati. That's life Makita mo yung encouragement ng Panginoon sa atin. I say amen. At everything, sabi nga, is aligning everything for a greater, mga kapatid, purpose in our lives. Okay? So, tingnan natin to. Okay, next slide tayo direct para maano natin. Ayan. Ito paborito ko Kaya gusto ko itong Sabi niya, ang season kasi, is a season, every season is a preparation, sabi ko kanina. Actually, every season, mga kapatid, is really preparing us. Okay? For the sa future, mga kapatid, na inalaw ng Panginoon sa ating mga buhay. Tama ba, mga kapatid? So, kung ano man, mga kapatid, ang pinagdadaanan natin, may purpose ang Panginoon Tama ba? May dahilan ang Diyos. I say amen. Kung ano man ang ating pinagdadaanan. Okay? Ang preparation kasi, mga kapatid, like yung sinasabi, ito yung aking meditation pa rin ng umaga. Lahat naman tayo gifted. Lahat, walang hindi. Lahat naman tayo may gift na binigay ng Diyos. So yung potential hindi question yan, kung ano yung capacity you have it. Pero ang gusto ng Panginoon, kaya nire-renew yung mind natin, is molding us to the character. Yung character kasi, yung heart natin, to be molded saan? Saan character? Di ba? Christ-likeness yun kaya nga when it comes to the Lord, ang kanyang is our shaping of our character, molding us. Ang prototype si Jesus Christ. I say amen. Tama? Kaya kung ano yung nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, ang purpose ng Panginoon is shaping us, mga kapatid, to yung likeness, pwede mo sabihin para yung totoong ikaw kay Kristo ay mailabas. Okay? Kaya every season, mga kapatid, is shaping us, yung character natin tinan mo, mga kapatid, kung ano man yung pinagdaanan natin in the past. Tinan mo. Lahat yun, pinagdaanan mo, kapatid. Para ngayon, sa kinakatayuan mo, maintindihan mo, at kung ano ka, yun ka Di ba? Minold ka ng Panginoon. Diba? Praise the Lord. Hallelujah. For example, nakaranas ka ng, di ba? Hamak-hamakin. Sabihin natin, hinamak-hamak ka ng mga tao. Masakit yun Masakit yun. Pag hinahamak ka. Pero nakilala mo ang Panginoon. Tapos nakilala mo ang Diyos sa buhay mo. At nakita mo na hindi pala ako yun sinasabi nila. Di ba? Nagkaroon ka ng revelation ng totoong ikaw. So, ano mangyayari, mga kapatid? So, maintindihan mo ngayon yung mga hinahamak. Ano gagawin mo? Ikaw na mag-i-encourage sa kanila. So, yung pinagdaanan mo, sinape ka kasi that will be your serving point o yung ministry mo for you to serve. Kasi naranasan mo Yun Yun sinasabi ko, mga kapatid Kaya ma-appreciate mo kung nasaang season ka ngayon. Kasi lahat yun is aligning and conforming, okay, kung nasaan tayo gagamitin ng Panginoon. Tama ba? Tingnan natin yan, mga kapatid, Kaya sabi niya,
Season shape our character. Kaya nga sa Romans 8:28, very clear, alam naman natin to lahat, no? And all things, sabi niya, and we know that all things work together for good. Okay? For our good, no? Sa ibang translation pa. Now, sabi niya, for those who love God, ha? Sabihin, and called according to His purpose. Purpose pa rin yan eh. Kaya whatever mga kapatid, yung ating pinagdadaanan, lahat yan, ang purpose yan, no? Tinan mo, ang purpose ng paano for promotion eh. Kaya nga pag may preparation, may promotion. Oh, I say amen, no? Ganun kabuti ang Panginoon. So, ibig sabihin, kung ano man ang ating pinagdaanan, o pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, may dahilan. Sa Tagalog, may layunin. Di ba sa Tagalog, may layunin ng Diyos eh. So, hindi ka pinahihirapan. Hindi ka sinasaktan. Shoutout kay Maya. Hello, Maya. Okay, dito sa TikTok. Ayan. So, ibig sabihin, hindi ka pinapahirapan. May purpose ang Panginoon. Tama ba? Ang maganda nga lahat naman yan is a revelation of who God is. Kaya nga, bumalik ka sa Old Testament. Tingnan mo yung mga Old Testament heroes of faith. Pag may nangyari sa kanilang buhay, okay? At nagpakilala ang Diyos, anong ginagawa nila? Nagbibuild sila ng altar, tama ba? Yung bato, tapos binibigyan nila ng pangalan as a memorial, mga kapatid, of who God is, yung revelation ng Panginoon. Di ba? Nung kay Abraham, di ba? Jehovah Jireh. Yun yung revelation eh. Si Jacob, di ba? Nung natulog siya, nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, di ba? Bumababa yung maanghel. Paggising niya, yung mismong pillow niya, di ba? Yung pillow niya, na bato, doon siya nagsimula, ginawa niyang memorial. Tinawag niyang Bethel. It's the house of Elohim. Kasi nandun bumaba yung mga ba? Ganun lagi eh. Lalo na si Abraham marami siyang revelation eh. Na anong point ko mga kapatid? Sabihin, lahat na nangyayari sa atin, ang purpose ng Diyos so that God will, mga kapatid, reveal Himself in a greater perspective. Ulitin ko. Every situation that we are facing today, ang purpose ng Panginoon so that God can reveal Himself to you in a greater way. Oh, hallelujah. I say amen. Diba? So may reason. Diba? Hindi mo sabihin, parang pinaparusahan yata ako. Hindi ka pinaparusahan. Magpapakilala ang Diyos sa iyo. Ulit. Mas higit. Palakpakan naman natin ang Panginoon. I say amen. Napakagandang encouragement. Kung ano man pinagdadaanan natin, mga kapatid. Kaya nga iba ang perspektibo ng anak ng Diyos. If you will have that revelation of His grace, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon. Parang ganito, paano ka parurusahan? May kumuha na ng parusa. Tama? Paano ka susumpain? May naging sumpa na para sa iyo. Yun yung mga contention if you know the word of God eh. Tama ba? So ibig sabihin, kung may nangyayari sa iyo, may dahilan ang Panginoon. Hallelujah. Kung saan ka man ang mode of testing ng Diyos, doon ang breakthrough. I say amen. Okay. Sabi niya, all things work together for good. Kaya sinabi ni Paul, hindi niya sinabing, Paul does not say all things are good. Hindi. All things will work together for your good. So, ibig sabihin, may mga mangyayari na hindi good in the sense, tama, it doesn't feel good. It doesn't look good. Tama. But God can turn it around and work for your good. Yun ang maganda sa ating mga anak ng Diyos. Tama ba? Kaya ang sarap sabi nga po ng Panginoon if God is for us, who can be against us? Very powerful yan. Kung sino man ang laban sa ating, kawawa eh. Kasi hindi naman tayo ang inaaway. Si Tatay sa langit, di ba? Kanina nga alam mo, gaano ka kaprotektado? Sabi ko, ganito tayo kaprotektado eh. Tandaan natin, ang Diyos hindi natutulog yan. Tama ba? Okay. Lahat ng conversation happening behind your back, huwag kang mag-alala. May nakikinig.
At ang gagawin ng Diyos, mga kapatid, lahat na nagsabi ng mga negative words against you, mga kapatid, sabi nga doon, tatalbog lang eh. Hindi epekto eh. Actually, lahat ng mga nagsabi, magtatahimik eh. Bakit? God will work in our lives. I experienced it, mga kapatid, no? Sa paglakad ko sa Panginoon, nakita ko yan eh. Ang laging tinuturo sa akin ng Panginoon, natutunan ko, is you don't have to answer back, no? Si Lord Jesus Christ ganun eh. Never siya nag-answer. Kasi alam naman yung truth. Ang truth kasi you don't have to defend truth. Truth will defend itself. Di ba? O himself kasi truth is a person. Di ba? Si Lord Jesus Christ eh. So, ganun yan eh. Matatawa ka lang talaga. Minsan, kaya mo na. Ang mahalaga eh, di ba? Ang Diyos sa buhay natin. Now, tingnan natin yan. For example, mga kapatid, si Joseph. Okay? Si Joseph, mga kapatid, you can see every season in his life. Ang daming season eh. Isa sa mga paborito kong ding himayin yan, ang life ni Joseph, napakaraming nuggets of truth nating makikita. Sabi dyan, from pit to palace, ang life ni Joseph. Now, ito yung sinabi ko nung Sunday, no? You have to appreciate it. Nung natanggap ni Joseph yung kanyang revelation, siyempre, kung tutusin, you're expecting, di ba? Kita mo na yung future, the glimpse of your future. Pero may dadaanan talaga. No? Meron talagang dadaanan. At lahat ng dadaanan, yung season of preparation, is kailangan daanan. Tama ba? Para mahinog ka dun sa pupuntahan mo. Kasi God loves us. Mahal tayo ng Diyos. So, ang gagawin ng Panginoon is really to prepare us for our destiny. Tama ba? At lahat yan, lahat ng aspect ng ating life, no? Kahit sometimes parang yung nangyayari. Pero, mo, sold as a slave, betrayed by his brothers, napagbintangang, di ba, rapist na kulong. Kung ikaw si Joseph, ba't ako nandito sa kulungan? Nakala ko sa palasyo, Lord, di ba? Pero kailangan siya dalhin sa kulungan eh. Bakit? Doon niya mamimit yung ticket para sa palasyo. Kasi nakakulong doon yung butler ni Pharaoh. Tama ba? So yung prison na akala mong prison, hindi pala prison yun. Gateway pala yun sa destiny. I say, amen, no? Doon mo meet yung key. Actually, nung interpret ni Joseph yung dream ng butler, hindi naman kagad siya binalikan, di ba? Based on the story. Naalala lang siya nung nanaginip ng pero. Teka, meron akong di ba, na experience, no? Nandun sa kulungan. Now, tinan mo yung principle ng Panginoon doon. Ibig sabihin, yung sinasabi ko eh. It's clear sa principle ng Panginoon, walang maliit na work when it comes to our gift. Kung tutusin, no? Butler ang sinerve niya ng gift. Butler, di ba? Ano ba yung butler? Taga-silbi. In the sense. Pero yung pag-serve niya ng gift doon, sinerve niya talaga ng gift. In-interpret niya everything. Dalawa pa nga yun eh. Ang kanyang in-interpret eh. Tama ba? Tinan mo kung tutusin mo, parang ito lang yata hindi. Just serve your gift. Bakit? Yung butler pala, yung pero pala pupuntahan mo. Tinan mo, grabe naman. Tindi. You see it? Yung season of life eh. Hindi ka pwede magsabing, ba't ito lang, Lord? Hindi eh. Ba't ito lang ginagawa ko, Lord? Hindi. Lahat yun, daraanan, patungo doon sa dapat nating, di ba? Ang mahalaga is kung anong pinagagawa ng Panginoon sa atin ngayon. Sa kanyang biyaya, gawin natin. Kasi pinapagawa ng Panginoon. Tama ba? Yun ang importante. To see, yung nakahid na dakilang bagay sa maliit na bagay. It will take talaga syempre discernment to see it. So, yun makita natin, no? So, just serve our gift whatever capacity we have, no?
kung saan tayo inaalaw ng Panginoon to serve our gift. Okay? Ayan, next tayo, direct i-ano natin, focus natin. So, si Joseph, then si Moses, doon muna tayo, ayan, kay Moses, no? Kay David, kay Esther. Okay? Ano nga, direct yung ating PowerPoint so that we can see it, no? Para makita natin yung kanilang Ayan, thank you. Ayan, si David, sabi niya, from the field to the throne. Si Moses, from the desert to deliverance. Okay? From obscurity naman si Esther to influence. So makita mo mga kapatid, kung if you will see yung kanilang life, yung journey nila bilang anak ng Diyos, mga kapatid. Ang pangako ng Panginoon, palasyo kay Joseph. Pero hindi diniretso sa palasyo. Dumaan sa balon. Si David, mga kapatid, anointed. Inanoint siya as king. Pero di siya diniretso as king. Saan siya nagsimula? Sa field. Nagpapastol. Walang nakakakilala. Okay? Walang nakakakita. Isolated. Pero it's God's preparation. Hallelujah. Si Moses, dinala sa disyerto for 40 years. Hinubadan ng lahat ng kanyang kaalaman, in a sense, bago ginamit ng Panginoon. You can see yung principle ng Panginoon no? Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, no? Hindi mo masasabing pangit. Wala talagang pangit. Tama ba? Lahat kasama sa storya. Tama ba? Kaya nga sa every season has a purpose. God is shaping you, kapatid, for what's ahead. Yun ang importante. Meron kasing destiny na pupuntahan. I say amen. So, dapat nating makita at malaman yun. Hallelujah. Tama ba, mga kapatid? So, whatever yung ating pinagdadaanan, no? Be thankful, be grateful, no? Stay on your course kung saan ka pinapapunta ng Panginoon. Yung nilalakaran mo, kasama ang Panginoon. Yun yan And as you mold yung character mo, lahat yun kasama no? Andito si June, no? Nakikinig si June, ating kapatid, no? Dati may kinuwento sa akin yan Kasi napansin ko rin si June, mahilig talaga magpasabay ng sasakyan, no? Pag sabay ka na, ganon. Kahit nung ako na-experience, sabay ka na, sunduin ka namin dyan, Tapos, one time na nagpagkwentuhan kami, napagkwentuhan namin yan. Kaya pala ganon ang kapatid natin si June. Willing to offer lagi yung sasakyan niya, sabay na kayo. Kasi nga, na-experience niya na hindi pa sakayin. Tama? Yun ang kwento niya. Na-experience na. Nung estudyante pa lang siya. Akala niya, pasasakayin daw siya sa sasakyan. Hindi siya pinasakay. No, tinan mo negative yung na yun Yung sitwasyon na yun. Negative yun. Di ba? Maaring nung time na yun, naasaktan si June. Grabe naman, daw pinasakay, di ba? Pero according to him, ang naging resolution niya on that moment, pag ako nagkasasakyan, okay, magpapasakay ako. Di ba? Reverse di ba? Reverse yung reverse yung kanyang resolution Dapat yung iba, pag nagkasakyan ako, di kita papansinin, di ba? Di ba? Hindi, pag may Kristo ka kasi, you see yung things na nangyayari in a higher perspective. Di ba? So, ibig sabihin, kaya nga very important is the Spirit of God in our lives. Yung mindset to see yung perception sa lahat ng bagay. Tama ba? Is really to appreciate. Kahit as if parang negative, something good is going to happen. I say amen. Expect that. It will turn around for our good. Laging ganun, mga kapatid. Amen ba? Okay. Siyempre, alam na si Moses, si Esther. Sige, next slide tayo. Para i-clean natin direct. Next slide tayo. So again, it's all about destiny. Sabi niya, seasons, mga kapatid, nandyan yan to prepare us for our destiny. Si Daniel, mga kapatid, ang revelation sa kanya, yun ang sinasabi ko. Si Lord kasi, He holds everything, mga kapatid, in this life. Yung time, season, hawak niya. He can change it for our good, for our benefit. I say amen. Even setting you up for promotion, hawak niya Di ba? Ganun ang Diyos, mga kapatid. He can remove yung mga bagay na nakalagay doon for us. Kanina, di ba naalala niyo si Jesus Christ? Ito, maganda to. Sabi ng Panginoon, pag kayo ay inimbitahan sa isang piging, huwag kayo uupo dun sa main chair o yung main na upuan. Diba?
Pagkos umupo kayo sa likuran, ang likuran ibig sabihin doon sa list na upuan. Sabi niya, kasi kung upo ka doon sa unahan, hindi ka naman para doon, mapapaya ka. Ba? Pagkos dito ka sa likuran. Bakit? Kasi kung dito ka sa likuran at para ka doon sa unahan, hayaan mong hihatid ka para doon. No, ang ganda naman ni Jesus Christ kung dito paraphrasing no. Sabi niya, mas ano 'yon, it gives glory in the sense, no. Na ang point ganito lang yan Ang susi doon ang prinsipyo sa buhay ganito. Huwag mong ano ba magandang word? Parang sila David. Huwag mong kukunin ang isang bagay, mga kapatid, na hindi pa napapanahon. Tama ba? If you know who you are, mga kapatid, you sit at the back. Yun ang implication yan. Diba? Actually naman ganito yan. If you know who you are, it doesn't matter kung sa unahan ka o sa likuran naman talaga Actually, the room will shift for you when you have yung favor ng Panginoon. Yun mga kapatid Diba? So, yun ang principle ng kaharian You cannot just take yung seat. Dapat upuan ko yan Sabi ng Panginoon, pag yan ang upuan ay para sa iyo, naka-reserve yan. At pag panahon mo nang umupo, mababakante yan para upuan mo. Nagets mo ba? Nagets yung mga kapatid. And it's ano yan leadership influence yan May preparation lang ang Panginoon. Subject ka sa preparation. Yung process kasi, yung preparation, diyan tayo namumold Lahat naman tayo nakita natin, di ba? Sabi ko nga, pwede naman yung Israel, direkto, pumunta na kagad sa promised land, hindi ginawa ng Panginoon. Si David, nung inanoin siya ni Samuel, pwede naman kagad magsisigaw siya, ako ang hari ng Israel. Hindi pwede, may proseso na dinaanan si David. Si Joseph, pwede rin niya. Hindi, lahat. You can see yung principle ng Panginoon. It's all, si Jesus Christ, huwag na tayo lumayo. Tinan mo si Jesus Christ, mga kapatid. The wisdom of God. He's the Son of God. Pero hinintayin niya, mga kapatid, mag-age siya ng 30 years old. Di ba hinintayin niya? Yung 30 bago siya nagturo. Nagsubject siya ng process Naging sanggol siya, di ba? Hindi kagad siya nagturo-turo kasi meron sa kanila, kailangan age 30. Kasi alam mo, bakit? Sa Jewish culture kasi, pag 30 years old ka na, you have the right to be heard. Yun Kaya mga master rabbi, hinihintay yung 30 years old. Kasi sa kanila, it's a sign of maturity. So therefore, people will listen to you na. Nagets nyo? Hinihintay ni Jesus Christ. Nagpaturo nga siya nung 10 years old siya. 12 years old. Nakipag, siya sa mga di ba? Nagsasubject siya You can see yung life ni Lord Jesus Christ Kaya nga we can learn yung practicality in life. That's how we walk in this life. We are willing. Di ba? Kasi may moment yung sinasabi ko nila May moment talaga ang Panginoon. Parang ito May moment of lifting up. Ito share ko nga sa inyo. Kanyang meditation ko May moment ng lifting up. Meron talagang pagtaas ang Diyos sa bawat anak ng Diyos. Lahat tayo. Yun ang maganda. Meron talagang panahon tinakda ng Diyos ng pagtaas sa atin. Tama ba? Ngayon, pag hindi pa moment ang pagtaas, mga kapatid, hindi mo pwedeng pilitin yun. Okay? Kung nasaan tayo ngayong season in our lives, mga kapatid, i-enjoy natin yung moment na yun. Dito tayong level sa ngayon na nakalagay Okay? So appreciate everything, mag-grow ka lang dyan. Bakit? May moment ng lifting up. The Lord will lift us up. In times, may season. Kaya nga everything has a season. May panahon, mga kapatid. I say, tama ba? Okay? So very important for us to see. Kaya lahat na nangyayari sa atin, mga kapatid, lahat yan sa destiny. You will appreciate life to the fullest when you see it. Na lahat, pati yung mga relationship mo, lahat grabe nga walang aksidente, mga kapatid. Lahat nakalatag, nakaplano. Ganun ang kabutihan ng Panginoon. I say amen. Kaya nga, you will appreciate, mga kapatid, is yung mga tao sa paligid mo ngayon. Yan ang mga tao gusto ng Diyos nasa paligid mo. Ano ba? Yan yung mga tao na ikaw din, vice versa yan.
Tulungan yan. I say, amen. Tama ba? So, that is destiny, mga kapatid. No? Kaya nga, very important. Now, sabi ito, we have to be, sabi niya, yung kumpiyansa natin when it comes to season and destiny, mga kapatid, let me share this grace perspective. Sabi niya, our confidence rests not in our circumstances, but in God's faithfulness revealed through our Lord Jesus Christ. Okay? Because we belong to Christ, we can trust God. He is at work. He's the one working, kapatid, for us, even when we do not yet understand His timing. Okay? Kaya very important for us to see. Okay? Na itong gusto ko, next time tayo. Sabi dito mga kapatid, to see beauty, okay, before you can see results. Ang ganda niyan mga kapatid eh. Parang ganda, paano mo sabihin magandang bagay ito? Pero sabi niya, you have to see the beauty. Dito sa you have to see yung silver lining. Di ba yung sinasabi niya? Silver lining, no? Ng mga sitwasyon. Sa atin, see the beauty na nangyayari, mga kapatid. And sabi nga, it will take faith and syempre yung knowledge of who God is. Tama ba? Kaya makita natin yan. Sabi, He made everything beautiful in His time. Faith, trust God's timing, even we cannot see the outcome. God's timing is always perfect. God's time is always perfect. Tama ba? Kaya we have to appreciate it. No? Sabi niya sa Ecclesiastes, He made everything beautiful. As in, everything, mga kapatid. Walang mga kapatid. Everything. No? We have to see it, mga kapatid. Everything is beautiful. Dapat makita natin yan, mga kapatid. No? Kaya nga, yung timing is always perfect. No? In the kingdom of God, timing is part of God's wisdom. We discern the flow of God in our lives. Ayan. So preparation comes before promotion. So parang si Jesus Christ, mga kapatid, I've shared it kanina, bago siya nag-ministry, He followed even yung traditions o yung kanilang culture to wait until 30 years old. Hindi siya nagmalaki. 25, pwede naman siya magpuro na. Kahit nga nung 2 years old, pwede na eh. Kung totoo siya, di ba? He is the wisdom eh. Pero hindi. May natural eh. Okay, na proseso. Sabi doon, He grew in wisdom, and favor with God and man. Yun sinasabi natin eh. May ganun talaga ang Panginoon. Okay? We can yan sa ating mga buhay. Okay? Sabi God often develops character before entrusting greater responsibility. Tama ba? Kaya parang kaya pinalalakas ang muscle capacity kasi tatanggap for greater exploits and greater glory ng Panginoon. Naalala ko yung word na responsibility. Actually, yung responsibility, if you can see, leadership yan quality leadership. Kasi ang responsibility, two words yan yung word na response saka ability. So, ibig sabihin, ang leadership is the ability to respond, mga kapatid, sa situation. That's the mark of a leader eh. Lahat tayo, we have that capacity. Lahat tayo. We have to see it. Winamold tayo. Kaya we are willing to be subjected, o to submit, sa mga nagtuturo sa atin, Very important yan eh, yung mentorship, submission. Yan ang mga mga kapatid, importante, na essence, hindi, how can I say this? Kasi may may relationship yung skill and character. Okay. Parang ganito yan, let me explain. Yung skill kasi, very attractive ang skill. Sinabi ko naman, tinuturo yan. When you have your gift, you use it, attractive yan. People will be attracted to you. Siyempre, pag nakita yung gift mo, talagang wow! And dinesign ng Diyos yan. To attract talaga. Kasi sinaserve mo yan eh. Kahit hindi mo yan, basta serve yung gift mo, people will be attracted to you. Correct? Now, ang character kasi, importante. Kasi ganito, yung character naman, okay, if people will be attracted to your gift, pero yung character mo naman will give people naman a reason to stay with you because of your character. Tama? Kaya yung character will, yung gift mo, ilalagay ka sa posisyon.
influence, good, praise the Lord. But yung character will keep you there. I hope you get that point, mga kapatid, no? Oh. Kaya nga, we are willing to flow with God eh. Kasi shaping of character yan. Dalawa pwede magturo ang Diyos eh. Una, pwede kang i-prepare bago ka isugo. Okay? Meron naman, as you walk with God, doon na yung preparation. Patungo. Pwedeng gamitin ng Diyos yan in every way. Hindi mo pwedeng manimitahan ng Panginoon. Ang mahalaga, may preparation. Okay? So we can see yan, everything. Amen ba? Amen. Okay? So sabi niya, seeing beauty, no, before we can see the result. Okay? So next slide tayo, direct, no? Yan. Okay? Sabi niya, finding purpose in difficult seasons. So sabi niya, trials are classroom, not punishment. Yung sinasabi ko kanina. Hindi, kung ano man pinagdadaanan natin, hindi ang parusa. Classroom, teaching time, learning time. Kaya sabi sa James, count it all joy when you fall into diverse temptation, diverse challenges, mga kapatid. Count it all. Tinan mo, dati hindi ko maintindihan to eh. Nung nagsisimula ako sa Panginoon, paano ako magiging joyful, di ba? Pag you're facing, di ba? Paano ako magiging joyful, di ba? Ngayon nakita ko, magkaiba pala yung joy pala, hindi to yung ang siyo-siyo ko kahit may problema, hindi. Ang joy kasi is inner strength. You can still move on, kapatid, and you can still thank you, Lord, in everything. But maybe I'm in pain, but I say thank you, Lord. That's inner strength. That's joy in your heart. Tama ba? Magkaiba kasi yung being happy at being joyful. Actually, yung joyful kasi, doon kinuha yung word na rejoicing eh. So yung being joyful, mga kapatid, is really inner strength yan. To see yung pinagdadaanan mo in a greater perspective. So therefore, you have the capacity to move on and to be grateful in everything. That's joy. Hindi yung kalang pag nasakta ka, happy daw, joy. Hindi. Diba? Kahit na you are in pain or you are struggling, but you have the strength to move on. So you know that everything, that's joy in your heart. Alam mo, everything will change. Tama ba? For your favor. So any difficult season, mga kapatid, we have to find purpose. Bakit? Nangyayari to, may dahilan ng Panginoon. Everything, may dahilan ang Panginoon. Okay? Ayan, so, okay, i-pause muna natin for this evening, no? And tutuloy natin yan, no? Yung ating sharing time. Pero, we are grateful, mga kapatid, no, sa blessing ng Panginoon. Again, we have to see the beauty in every season, mga kapatid. Sabi nga panapanahon lang. And everything will change. Yun ang importante, no? Dapat nating makita. No? Ang biyaya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagmamaliw at hindi nagbabago. Yun ang importante, mga kapatid. Dapat nating makita. Again, so whatever, mga kapatid, ang ating sitwasyon sa gabing ito, it will change. It will change. Diba? Pastor, parang bagyo yung hinaharap ko ngayon. Kahit bagyo pa yan, mga kapatid, lalagpas yan. Walang bagyong nanatili sa isang lugar. Laging dadaan lang. Dadaan lang. Dadaan lang. Tama ba? So, we have to see it in a greater and higher perspective. Tama ba? Okay, so salamat, mga kapatid, for your time. Ayan. Sa inyong pakikinig sa gabing ito. Ayan. So tayo po ay mananalangin. So let's close in the word of prayer. Mga kapatid, so samahan niyo ako, mga kapatid, sa pananalangin. So kung meron man kayong specific prayer, itaas natin sa Panginoon. So tayo po ay manalangin. Father God, we are grateful and thankful for listening to you. Lord, sa lahat ng aking kapatid, if you're praying for healing, receive your healing right now. I rebuke all sickness in the name of Jesus Christ. And sinabi mo sa iyong mga sugat, kami ay magaling na. And also speak and declare, Lord God, promotion after promotion. Blessing sa aming finances. Enlargement of our capacity to receive more from you. More love, more peace, Lord God. Joy in our lives. And I speak, Lord God, continue to use our lives, Lord God, to be a blessing for others. Again, we declare
that you are the King, our Savior, our Lord of our lives. Ikaw po manguna at patuloy na maging hari ng aming mga buhay. Lord, maraming salamat. As we come to you this evening, Lord, we give everything to you. Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ, we say, Amen. Ayan. So maraming salamat.